Sino po dito ang nagmamahal sa kanyang pamilya? Taas ang kamay. Mga nagmamahal sa kanyang pamilya. Sino po dito ang lahat gagawin para sa kanyang mga mahal sa buhay? Taas ang kamay. Ayan. Ano po? Kaya nating isakripisyo ang ating buhay para sa ating pamilya. Kaya nating ilagay ang ating sariling kaligtasan sa peligro para sa ating pamilya. At kahit yung mga nanonood sa atin sa ibang bansa ngayon, through live streaming, marami po dyan nangungulila. Marami po dyan nagtitiis. Hindi basta gumagastos, maipadala lamang sa kanyang mga mahal sa buhay. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa kanyang pamilya? Pero meron po akong balita sa inyo. Bagamat tayo po ay inaatasan ng Diyos na mahalin ng ating pamilya, simula sa ating mga magulang, asawa, mga anak, pero hindi po iyan ang katapusan o katapusan ng ating buhay. Sinasabi po natin, charity starts from home, but it should not end at home. Kung titingnan natin ng Ebanghelyo, kahuli-hulihang sinabi ng Panginoon, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay, hindi siya maaaring maging alagad. Ibig sabihin po, kung ang ating mga pamilya, ang lahat-lahat sa ating buhay, hindi natin kayang isuko o isantabi para sa Panginoon, hindi tayo karapat-dapat na sumunod, hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kaharian. Naniniwala ba kayo doon? Dapat po, whether you like it or you like it, ayun po ang salita ng Panginoon. Ha? Ibig sabihin po, kung titingnan natin yung unang-unang niyang sinabi, para po maliwanagan tayo, uulitin ko po sa ating lahat. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng, ito yung pinaka-keyword, ng higit. Higit sa akin. Ibig sabihin po, kung mahal na mahal mo ang pamilya mo, ibubuhos mo ang lahat, itataya mo ang lahat-lahat para sa pamilya mo, dapat mas higit ang ibibigay mo sa Diyos. Maliwanag po. Hindi po sinasabi ng Panginoon, talikuran mo mga responsibilidad mo, pabayaan mo mga anak mo. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon, kung 100% mahal mo at nagmamalasakit ka sa pamilya mo, ang ibibigay mo sa Panginoon ay 150. More than 100%. Yun lang po ibig sabihin noon. Okay? Higit sa lahat-lahat sa buhay natin para sa Panginoon. Totoo po iyan. Hindi po ba? Dahil sabi nga, sa tahanan tayo natututong makinig, sa pamilya tayo natututong sumunod, magmalasakit, maglingkod, magmahal. Tama po ba? Pero, ang tanda ng isang matagumpay na mag-asawa o magulang, ang tanda ng isang matagumpay na pamilya, ay kapag yung kanilang mga anak na natutong magmahal, magmalasakit, makinig, maglingkod sa kapwa, ay makikita nilang lumalaking, nagmamahal, nakikinig, naglilingkod sa mga taong nasa labas ng pamilya. Hindi ka anak, hindi ka dugo. Yun ang nais ng Panginoon. Ganyan po dinisenyo ng Panginoon ang pamilya. At ang tanda ng isang bigo, sabihin ko ng bigo, failed marriage, failed parenthood,
failed family kapag yung kanilang mga anak na tinuruan nilang makinig, magmalasakit, maglingkod, magmahal, lumaki at tumatanda na wala nang inisip kung hindi ang kanyang sarili lamang pamilya at wala nang pakialam sa iba pa. Tignan nyo na lang po ang Pilipinas. Best example, Pilipinas. Kilalang kilala po tayo sa buong mundo. Kahit saan ka pumunta na parte ng mundo, ang mga Pilipino, napakamapagmahal sa pamilya. Very family-centered. Yung kanilang mga anak, naglakihan na, nasa poder pa rin nila. Okay lang. May pamilya na nasa kanila pa. Okay lang. Yung kanilang mga matatanda, mga lolo't lola, hindi nila basta-basta nilalagyan sa mga institusyon. Alaga pa rin nila yan. Kilalang kilala po tayo. Pero, ang tanong, bakit ba nangungurakot? Bakit ba maraming ninanakaw na kaban ng bayan? Yung ilan sa mga nasa kinauukulan o nasa pwesto. Bakit nagagawang magnakaw ang iba? Bakit nagagawang mang-hold up yung iba? Bakit nagagawang mandaya, manlamang yung iba? Ano dahilan? Ano dahilan? Pamilya ko. Pamilya ko. Ginagawa ko to kasi gusto kong ibigay ang the best sa aking pamilya. Hahamakin ang lahat para lang sa pamilya. Sa tingin po ba sa mata ng Diyos, ito ay kalugod-lugod? Kaya hindi nakagugulat na sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama, ina, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mas mahal dapat natin at mas sumusunod tayo sa Diyos na nagsasabing magmalasakit ka sa kapwa mo kaysa magmahal ka sa pamilya mo. Ako po ay bunso sa 6 na magkakapatid. 10 taon po ang agwat namin nung sinandan ko yung 5. Can you imagine kung anong uring buhay mayroon ako nung ako'y lumalaki? Bunsoy, mama's boy, tatay's pride. Yung hindi natamasa ng aking mga kapatid na magkakasunod, halos magkakasunod ipinanganak, 2 taon, 1 taon, nalasap ko. Magandang edukasyon, magandang eskwelahan, nasusunod ang layaw, naibigay sa akin ang best. Kaya kung may imagine niyo po, sabihin ko na spoiled ako. Pero, kung spoiled ako, siguro nabuhay na lang ako sa sarili kong karir. Bakit ako nagpare? Bakit iniwanan ko yung aking profesyon? Bakit ako pumili ng isang buhay na naglalaan ng kanyang oras para maglingkod sa bayan ng Diyos? Parang ang hirap. Paano nang rating ng isang mama's boy, tatay's pride, spoiled ng isang buhay na nakalaan para sa iba? Alam niyo po kung sino nagturo sa akin? Sarili ko ling mga magulang. Ang nanay ko po, mahigit 30 taong nagtuturo. Nakita ko kung papaano ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga estudyante. Nakita ko kung papaano siya magpuyat para sa mga lesson plan. Nakita ko kung papaano niya kinakausap isa-isa at matiyaga yung mga estudyante niyang may mga problema. Nakita ko ang isang bukasyon sa kanyang propesyon ng pagiging guro. Ang tatay ko po, barangay official. Na kapag may mga baha sa Pasig,
Kapag may mga kalamidad sa Pasig, ang tatay ko biglang nawawala sa bahay namin. Nasaan ang tatay ko? Hulaan nyo. Tumutulong sa mga binaha. Tumutulong isalba yung mga pamilyang lumubog ang mga tahanan. Marahil sa ganitong uri ng buhay, nagising ang aking kamalayan. Kaya siguro lang po, sa biyaya rin ng Diyos, kahit itong isang spoiled mama's boy, tatay's pride, pinili ang isang buhay para sa iba. Charity starts from home. Sinasanay natin, hinuhubog natin ang ating mga anak para maging mapagmahal, naglilingkod, nakikinig. Pero, hindi po sinasabi ng Diyos, kailangan ang pamilya din ang siyang makinabang. Ang ating paghuhubog, pagtuturo na ginagawa sa ating mga anak ay naglalayon na ihanda sila sa isang buhay paglilingkod para sa iba. Pakatandaan po natin iyon. Yan po ang pamantayan at tanda ng isang matagumpay na pamilya, matagumpay na mga magulang. Huwag niyo pong ikatutuwa na yung mga anak niyong iginapang ninyo nung sila'y bata pa, nung lumaki, wala na silang pinagkaabalahan kundi kayo lang din at walang pakialam sa iba. Huwag po kayong matuwa doon because that's a failed marriage. That's a failed family. Dahil kung titignan natin yung Ebanghelyo, sinasabi ng Panginoon, higit sa pagmamahal mo sa pamilya mo, ay dapat matututunan nating mahalin, magmalasakit, at maglingkod sa kapwa. Si Judge Frank Caprio, kamamatay lang po nito, nakailang last week, isang sikat po na judge sa Amerika. Kilala po siya all over the world dahil sa kanyang TV program. Itong si Judge Caprio, naiwan ang, hindi ako nagkakamali, 5 anak. Kilala si Judge Caprio na napakalapit sa kanyang pamilya. Sa katunayan, nung mga huling araw niya, ang bukang bibig niya ay yung pamilya. Pagmamahal sa pamilya. Pero, nung marinig ninyo yung mga anak niya, nung namatay siya, nung in-interview yung kanyang mga anak, ano lumabas sa mga bibig ng kanyang mga anak? Pagmamalasakit sa kapwa, pag-unawa sa iba, pagtulong sa iba. Hindi nagkulang ang judge na mahalin ang kanyang pamilya, pero siniguro niya na ang kanyang mga anak ay lalaking mabubuhay hindi lamang para sa pamilya at para sa sarili, para sa kapakinabangan, pagtulong ng kanilang kapwa. Magsisimula ang paghuhubog sa loob ng tahanan. Pero ang paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal, dapat umapaw ito at ito ay lumabas sa pamilya, lumabas ng tahanan.